Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang update patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Goring ngayong araw ng Biyernes. So sa kasalukuyan po, nakikita po natin ay further nag-intensify pa into a severe tropical storm itong binabantayan natin na si Bagyong Goring. As of 4 p.m. ay huli po itong namataan sa layong 260 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot ng 135 kilometers per hour. At sa kasalukuyan po ay kumikilos ito ng mabagal sa direksyong southwestward. Although sa ngayon po nakikita po natin sa ating satellite image, ilang bahagi na po ng Northern Luzon ang naapektuhan nitong binabantayan natin na si Bagyong Goring. Kaya alamin po natin mamaya kung alin yung specific areas na makakaranas po ng malakas na hangin as well as mga pag-ulan. Samantalang hanging habagat pa rin po yun nakakaapekto sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particularly over Southern Luzon, Visayas as well as sa Mindanao. Kaya magiging maulan pa rin yung panahon, lalong-lalo na sa western sections po ng Luzon, kasama po dyan ng Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin sa Zambales as well as Bataan. Samantalang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan din yung mararanasan sa malaking bahagi or nalalabing bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. May mga chance lamang po na mga isolated na mga pag-ulan. And currently, mayroon din po tayong binabantayan na low pressure area nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Although kung makikita po natin ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So alamin naman po natin ang magiging pagkilos or track nitong binabantayan natin na si Bagyong Goring sa mga susunod na araw. So for the next 24 hours, bukas po, possible na mag-intensify into a typhoon category itong si Bagyong Goring at generally southward po ang kanya magiging pagkilos and medyo lalapit po siya dito sa northeastern section ng Northern Luzon. So yung possible location niya po within the next 24 hours ay nasa 190 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Pagdating naman po ng 48 hours or pagdating nitong Sunday afternoon, ay mariretain niya po yung kanyang typhoon intensity. Although nakikita po natin bahagyang kikilos po siya papalayo ng ating Philippine landmass. Generally, southeastward naman po yung kanyang magiging pagkilos at yung possible location naman po niya ay nasa 235 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Pagdating naman po ng 72 hours or possible sa darating na Lunes ay bahagyang kikilos po ito southeastward pa rin at liliko po siya ng northeastward direction. So unti-unti po pa rin siyang lalayo ng ating Philippine landmass. And kung makikita din po natin ay possible po na mag-intensify pa siya into a super typhoon category pagdating naman ng Lunes and possible location niya din po ay nasa 400 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Then pagdating naman po ng Tuesday or the next 96 hours, ay mariretain niya po ang kanyang super typhoon intensity although malayo-layo po siya sa ating Philippine landmass, pero most likely makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na hangin dulot nitong si Bagyong Goring. And possible location niya po pagdating ng Tuesday ay nasa 245 kilometers silangan po yan ng Basco, Batanes. And pagdating naman po ng Wednesday, bahagyang hihina po itong si Bagyong Goring into a typhoon category and possible location niya po ay nasa 175 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. So makikita po natin hanggang next week, Wednesday, ay possible po nasa loob pa rin po itong si Bagyong Goring ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa ating mga kababayan, particularly sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, posible po tayo makaranas ng malalakas na hangin as well as mga pag-ulan, kaya panig-ingat po yung ating mga kababayan. So ngayon po ay dahil sa epekto nitong si Bagyong Goring ay nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, pati na rin sa eastern portion ng Babuyan Islands. So dyan sa Babuyan Islands, pati na rin sa Camiguin Islands, pati na rin sa eastern portion ng mainland Cagayan. So particularly over Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Santa Teresita, Buguay, Cabalanyugan, at Apari. Meanwhile, nakataas din po ang signal number 1 sa eastern portion ng Isabela, particularly over Maconacon, Dibilacan, Palanan, Dinapigue, San Mariano, San Pablo, Cabagan, Tamawini at sa Ilagan City. So yung areas po na naka-highlight ng light blue ay nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So possible po yung malalakas na hangin na dulot ng epekto nitong si Bagyong Goring.
So alamin naman po natin ang mga areas na maapektuhan ng mga malalakas na pag-ulan dulot dito sa binabantayan natin na bagyo. So for today until tomorrow afternoon, so ngayong hapon po hanggang bukas naman ng hapon, 50 to 100 millimeters po ng mga pag-ulan ang mararanasan or accumulated rainfall po yan or 24-hour accumulated rainfall ang mararanasan sa Batanes, sa Babuyan Islands, pati na rin sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Meanwhile, bukas naman ng hapon hanggang Sunday ng hapon, may 50 to 100 millimeters naman po tayong mararanasan or accumulated rainfall sa eastern portions ng Cagayan at Isabela. Samantalang aabot po ng 100 to 200 millimeters naman ang posibleng maranasan ng mga pag-ulan sa Babuyan Islands, pati na rin sa Ilocos Provinces at nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at Isabela. Pagdating naman po ng Sunday afternoon hanggang Lunes po ng hapon, 50 to 100 millimeters naman po kung nakikita po natin sa track kanina ay bahaging lalayo po sa Philippine landmass itong si Bagyong Goring. Kaya naman 50 to 100 millimeters ang posible sa Ilocos Provinces pati na rin sa northern portion ng Aurora at eastern portion ng Cagayan at Isabela. So, besides naman po yung mga pag-ulan na dulot nitong si Bagyong Goring ay possible po na ma-enhance niya ang southwest monsoon o hanging habagat. Kaya inaasahan po natin, based po sa ating latest na weather advisory, posible po yung mga pag-ulan dulot ng hanging habagat, particularly sa Zambales, Bataan Occidental, Mindoro, pati na rin sa Cavite, Batangas at northern portion ng Palawan, pati na rin sa Antique, ngayong Sabado at Linggo. Kaya pinag-iingat din po yung ating mga kababayan sa mga nasabing lugar. Meanwhile, sa malalakas naman po na hangin na mararanasan natin sa mga susunod na araw, so enhanced southwest monsoon, yung areas po na nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1, yun po yung areas maapektuhan ng malalakas na hangin dulot ni Bagyong Goring. Samantalang gusty conditions naman dulot ng epekto ng hanging habagat ang mararanasan ngayong weekend over Aurora, Bataan, Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. So gusty conditions more likely po sa mga coastal as well as upland or mountainous areas exposed sa malalakas na hangin. So ngayon po, dahil sa epekto nitong si Bagyong Goring ay nakataas po ang gale warning sa ilang baybayin sa Batanes, pati na rin sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, pati na rin po sa Aurora. Kaya as much as possible po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat ay kung maaari, ay huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan na po natin ang maalon na karagatan. So yung general outlook po natin or track nitong si Bagyong Goring, kung nakikita po natin ay may looping track po siya or generally medyo kikilos po siya dito sa eastern coastal waters na northern Luzon. So currently wala po tayong nakikita na possible na maglalandfall po siya sa anong bahagi ng ating bansa based sa ating latest na forecast na track, ngunit hindi pa rin po inaalis yung possibility. Then kung nakikita po natin ay intensifying pa po to si Bagyong Goring dahil favorable po yung conditions niya. So possible po, nagaya po ng nasabi ko kanina, ay by Monday ay uabot po or possibly po itong umabot ng super typhoon category before bahagyang humina dito sa may silangang karagatan ng Taiwan area. And kung makikita po natin hanggang Wednesday next week pa po ay mananatili pa rin po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, mag-subscribe at i-follow po ang aming social media accounts, pati na rin ang aming YouTube channel at bisitahin lamang po ang aming website para sa karagdagang impormasyon. Magandang hapon po at maraming salamat.